Magandang araw mga boss. Galing kami ni customer sa road test. Grabe yung ingay nito or ugong ng sasakyan ni customer. Kahit 20 kph pa lang. Dinig ko na agad dito sa harapan ng gulong yung ugong niya. Pero nung inikot ko naman itong gulong tapos inuga ko yan, wala naman akong maramdaman dito sa wheel bearing niya. Dapat magaspang ikutin itong gulong o kaya meron siyang alog. Kaya lang wala rin eh. Nakalimutan ko na nga mag-video sa pag-road test na ginawa namin dahil nga sa talagang pinapakinggan ko kung saan ang gagaling yung ugong niya. Kung sa transmission ba o dito ba sa wheel bearing. Sabi nga ni customer, sayang daw hindi ko na i-video. Kasi nga, ipinokus ko talaga yung isip ko para malaman ko kung saan nanggagaling yung ugong dito sa sasakyan ni customer. Ayaw ko naman kasi magkamali ng diagnose para hindi naman mapagasto si customer. Okay lang kahit walang video. At least, paging tama naman yung findings ko. Pangalawa, alam naman ni customer na ayan yung problema ng sasakyan niya, kaya ko yan gagawin. At sinabi ko rin kay customer bago ko simulan yung trabaho na ang hatol ko dito, yung wheel bearing, kailangan palitan. Kahit na nang inikot ko yung gulong, hindi naman siya magaspang ikutin or wala naman siyang uga or kahit ingay man lang, yun pa rin ang hatol ko. Sabi ko kay customer, yung wheel hub bearing niya. Sa pagtanggal ng wheel hub bearing nito mga boss, nakita nyo naman yung una kong tinanggal, yung tie rod dito sa steering knuckle. Tapos gumamit ako ng socket wrench na number 14 para matanggal ko yung dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Medyo stuck up pa itong isa kaya sininsil ko yan. Tapos pwede mo na yan hugutin. At dahil sa natanggal ko na yung dalawang sliding pin bolt, pwede nyo na ngayon iangat itong brake caliper nyo. Ayan na mga boss. Tapos isunod yung tanggalin itong brake pad nya. Ayan mga boss yung brake pad. Kung makikita nyo, medyo manipis na rin itong brake pad nya at kulang na kulang sa brake cleaning. Sunod kong tanggalin dyan mga boss, gagamit ako ng socket wrench na number 17. Tatanggalin ko naman yung dalawang bolt dito sa brake caliper holder. Yun na mga boss, nalaglag na. Tapos ikutin ko itong wheel hub bearing nya mga boss. Kaya lang, hindi ko pa rin talaga maramdaman yung kalog or gaspang ng ikot dahil nga sa nakalagay pa rin yung nut nitong velocity joint. Kaya bago ko pumunta dyan mga boss, dito muna ako sa bolt and nut ng shock absorber. Gumamit ako dyan ng socket wrench na number 17. Dalawang tools ang ginamit ko dyan mga boss dahil nga sa bolt and nut yan. Tapos dito naman ako sa lock nut ng outer CB joint. Sisinsilin ko pa angat itong naglalak dito sa CB joint para maluwagan ko itong nut dito sa CB joint. Number 30 yung socket wrench na ginamit ko dyan mga boss. Kung makikita nyo, niluluwagan ko na yan para matanggal ko na itong nut. Tapos gagamit ako ng box wrench sa number 19. Luwagan ko itong nut dito sa ball joint. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, yung niluluwagan ko na nut sa ball joint yan. Pag okay na, tanggalin ko na itong bolt dito sa shock absorber para humiwalay na yan dito sa steering knuckle, tsaka ko paluin itong CB joint dahil nga sa ihiwalay ko yan dito sa wheel hub bearing nya para may pakita ko sa inyo na ang problema itong wheel bearing nya. Pakinggan nyo, yan yung ugong. Meron rin. Diba? Wheel bearing. O diba mga boss, positibo? Diyan ang galing yung ugong niya. Sabi ko nga kay customer, hindi ko man na-i-video yung before na ingay nitong sasakyan niya. At least tama naman yung hatol ko. Luwagan ko muna itong nut dito sa ball joint. Tapos sprayan ko yan ng penetrating oil mga boss kasi ihihiwalay ko itong steering knuckle niya dito sa ball joint. Tapos gamit itong ball hammer, paluin mo itong steering knuckle niya. Para makalog yung ball joint, hihiwalay na yan dito sa steering knuckle mo. O diba? Pwede mo na ngayon iangat itong steering knuckle mo kasama yung hub niya. Tapos dadalhin ko yan sa machine shop para sa press in at press out ng bearing. Alam nyo mga boss, kung mapapag-aralan nyo lang kung paano magtanggal nitong steering knuckle kasama yung wheel hub niya, ibig kong sabihin, kayo na mismo yung magdi-DIY ng sasakyan nyo. Hindi kayo mapapagastos ng malaki. Okay lang naman kung halimbawa sira yung bearing dito sa kaliwang gulong mo, tapos sa kanan positibo, sira din. Okay lang yun eh, hindi ka napagastos eh, tama yung hatol. Eh ang masakit, yung makatagpo ka ng gagawa sa'yo eh, yung bang mahilig siya mag round off, yung pagsira yung isang pyesa mo, ang gusto niya mangyari, pati yung sa kabila palitan na rin dahil nga daw sa ilang araw lang or ilang linggo lang susunod daw yun para masira. Pag ganun mga boss, pagtaka ka na, ibig sabihin nun, hindi mekaniko yung napuntahan mo, manghuhula. Ilan yung video kung ganyan, sabi daw nung gagawa. Palitan na rin natin ito kasi masisira na rin. Alam nyo mga boss, 5 buwan lang yung pyesang kinabit niya na bago, sira agad. Mabuti na lang si customer matalino. Kinuha niya sa mekaniko yung pyesang pinagpalitan tapos tinago niya. Kaya nung bumigay yung pyesang pinalitan sa kanya na bago, yung dating tinanggal na pyesa sa kanya, ibinalik ko. Ngayon mag-iisang taon kalahati na, hindi pa naman nasisira.
Alam niyo mga boss, hindi naman ako tutol sa pagpapalit ng pyesa. Basta ang mahalaga, totoong sira. Tandaan niyo mga boss, hindi lahat ng may sasakyan may pera yan. Yung iba dyan ipinangutang lang para maibili ng pyesa. Tapos hindi ka pa sigurado sa pinalitan mo. Di kawawa naman yung customer. Tapos magagalit kayo sa akin. Sasabihin nyo naninira ako. Eh yun naman ang totoo, sumbong sa akin ng customer yan. Anong magagawa ko? Yung iba naman pag nag-comment, simple. Sasabihin sa akin, alam mo hangang-hanga ako sa'yo, magaling ka eh. Pero itong huling ginawa mo, mali ka dyan. Unang-una para malaman mo, hindi ako nagpapahanga sa'yo kung ikaw lang. At kahit kanino hindi ako nagpapahanga. Ginagawa ko ito para hindi maloko si customer at magkaroon siya ng idea na sa awa at tulong ng Diyos, kahit maliit lang yung kaalamang ipinagkaloob sa akin, may ipamahagi ko rin sa inyo. Kaya kung hahanga kayo, kaya pupuri kayo, ipagkaloob nyo lang sa Diyos. Tandaan nyo, wala rin akong kwentang tao. Balik na ako sa trabaho mga boss. Nakita nyo, inilagay ko na itong CB joint nya. Ipinasok ko na yan dito sa steering knuckle or dito sa wheel hub bearing nya. Pag na-shoot nyo na itong CB joint, pwede mo na ngayon i-connect itong steering knuckle dito sa shock absorber. Tsaka mo ilagay itong bolt na dalawa. Ayan mga boss, yung sa taas, nilagay ko na. Ito naman yung sa baba. Inilagay ko na rin yan. Tapos, isunod ko naman sa ilalagay itong lock nut nya dito sa CB joint. Higpitan ko na yan gamit itong socket wrench na number 30. At pag mahigpit na itong lock nut, gumamit ka ng sinsel. Paluin mo itong lock nut nya. Kailangan matupi yan dito sa tapat ng gatla ng CB joint mo. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper holder. Ipakapit mo na yung dalawang bolt dyan na number 17. Pag okay na, kumapit na yan sa thread nya, pwede mo na ngayon gamitan niya ng socket wrench na number 17 para ma-final mo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng brake caliper holder mo. At dahil nga sa galing sa machine shop itong steering knuckle kasama itong hub niya mga boss, i-check nyo itong backplate niya. Pwede kasing pag nailagay mo na yung rotor disc niyan, ayan naman yung kakaskas, yung pagmumula ng ingay. Kaya dapat i-check nyo rin siya kung pantay ba yung tayo nitong backplate na hindi nga tatama yan dito sa rotor disc. Pag okay naman, pwede mo nang ilagay yung dalawang nut dito sa bolt ng shock absorber mo. Ayan mga boss, oh, taas baba yan, lalagyan mo ng tig-isang nut. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 17. Dahil nga sa kontrahan yan, dalawang tools yung ginagamit ko dyan mga boss. Lagi nyo lang tatandaan mga boss, sa paghigpit ng mga tornilyo, dapat sigurado kayo na maayos yung pagkakahigpit nyo dyan. At pag okay naman na yung pagkakahigpit nyo dito sa bolt and nut, balik ka naman ngayon dito sa ball joint mo. Nauna ko lang na ilagay yung nut yan mga boss, kaya hihigpitan ko na lang yan. Sa paghigpit yan mga boss, hanggat maaari, gamitan nyo siya ng ball hammer para sigurado kayo na mahigpit. At dahil sa medyo manipis na yung brake pad ni customer, lalo na dun sa kabilang side ng ma-check namin, mas manipis pa yung brake pad niya. Kaya nagsuggest na ako kay customer na palitan na itong brake pad. Kung makikita nyo, yung isang brake pad lang muna yung nilagay ko. Hindi kasi kakasya mga boss pag nilagay mo itong brake caliper dahil nga sa itong piston nakalabas siya. At syempre, bago mo ilagay yan, tanggalin ko muna pala itong isa pang lumang brake pad ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sikwatin nyo lang yan ng flat screw mga boss. Para pag umangat yung pinaka-clip niya, itulak nyo itong brake pad palabas. O diba, nakita nyo, tinulak ko lang yung palabas. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo dito sa brake caliper holder nya. Hindi ko muna inilagay yung isa pang bagong brake pad mga boss dahil nga sa itong piston dapat pumasok yan dito sa loob ng brake caliper piston housing. At yung dalawang sliding pin bolt ilagay ko yan dito sa brake caliper. Tapos gamit ako ng flat screw. Ikalso ko yan dito sa rotor disc tsaka ko yan hilahin para yung piston pumasok dito sa loob ng brake caliper piston housing nya. O diba pumasok na, ganun lang. Pwede ko na ngayon tanggalin ulit itong dalawang sliding pin bolt niya. Tapos iangat ko itong brake caliper, tanggalin ko yung brake pad at kung makita nyo yung piston, nakalubog na yan. Pwede nyo na ngayon ilagay itong isa pang bagong brake pad. Nakita nyo may butas akong tinuro dito sa brake caliper at itong bagong brake pad meron siya nakaumbok mga boss. Isushoot mo yan dito sa butas ng brake caliper. Sa paglagay nyan mga boss, madali lang naman. Itong clip niya, iangat nyo lang. Yan o, makita nyo, inangat ko siya, di ba? Pag naisampan nyo na yan, kabilaan itong clip, tsaka nyo ngayon itulak na itong brake pad papasok dito sa brake caliper, o di ba? Okay na. Pag lumapat na itong brake pad mga boss, ibig sabihin, shoot na yan dito sa butas ng brake caliper. Isunod ko naman sa ilalagay itong isa pang brake pad. Pag lapat na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo dito sa holder nya. At syempre naman mga boss, yung sliding pin bolt nito, bago mo ibalik yan, punasan mo muna.
Pag malinis na, pahiram mo ng grasa yan. Ito kasing nabili ni customer na brake pad, may kasama na yung grasa. Para dito nga yan, sa sliding pin bolt niya. Tapos itong isang sliding pin bolt mga boss, ganun din, papahiran mo rin yan ng grasa. Taas baba nitong sliding pin bolt, dapat pinahiram mo yan ng grasa bago mo yan nilagay dito sa brake caliper mo. Tsaka mo yung gamitan yan ng socket wrench sa number 14 para mai-final mo na yung higpit. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong tie rod dito sa steering knuckle niya. Inilagay ko na rin yung nut dito sa tie rod. Tapos dito naman sa brake hose, meron niyang holder. Ilagay mo yung bolt niya na number 12. Ayan mga boss, kung makita nyo, nilagay ko yung bolt tsaka ako ngayon siya hinigpitan gamit yung socket wrench na number 12. At dito naman sa tie rod, dahil sa naipakapit ko na yung nut niyan, gagamit ka dyan ng socket wrench na number 17 para ma-final mo na yung higpit. At kung sa palagay nyo mga boss, wala na kayong nakalimutang tornilyo para higpitan, pwede mo na ngayon ipapihit itong manibela, ipadiretso mo na yan. Para itong rotor disc dumiretso na siya, nang sa ganun may ilagay mo na itong gulong. Dito na naman tayo sa walang katapusang paalala ko sa inyo mga boss. Sa mga nut nitong gulong, dapat siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo yan para walang problema. At ugaliin nyo mga boss, after nyo mapalitan ito ng wheel hub bearing, pihitin nyo itong gulong, pakiramdaman nyo kung wala siyang sumasayad. At pag wala naman or good naman siya, baba mo na itong jack. Pwede mo na ngayon testingin itong sasakyan na ginawa mo kung ikaw ang nag-DIY. Mag-road test na kami ni customer. Ito, grabe ingay kanina, no? Bagal pa yun, lalo na Bagal, paglabas pala natin yan, rinig ko na yun. Ano yun? Lalo na pag mabilis. Diba? Wala na. Normal. Hindi ko naalala mag-i-video dahil nga sa... Kanina sa... Oo, kasi iniisip ko, sa transmission to, grabe lakas ng ugong eh. Kaya nakalimutan ko tuloy i-video yung ugong. Ayos na. Oh, rinig mo na oh. Oh, di ba? Wala ka nang marinig eh. Narinig mo na ikot ng gulong. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakakuha ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.